Asan si Claudine noon nung nabalitaan niya na wala na si Rico? Basta sabi ko, wala nang balikan to. May nalaman ako. And naghiwalay kami. Hindi na ako magiging yung Claudine na gusto mo. Na Claudine na minahal mo. Sigaw ako na sigaw. Why? Why are you doing this to me? I don't deserve this. Kasi talaga sa totoo lang, noong mga times na kailangan ko mag-grieve, hindi ako nakapag-grieve sa mga nawala sa akin. Starting from Rico, wala na. Hindi na pwede. Ilang beses na ni-revive. Try nyo lang ulit. Sunog na. Hindi na pwede. Wala na. Kumusta na ngayon ang pamilya? Divided pa rin? Divided pa rin. And alam ko na baka pumikit yung mata niya nang hindi kami magiging okay. And that would be the end of our family. Wish ng lahat na sana magkaayos kayo ni Raymoy. Nakita mo yung ebidensya. And ngayon pa lang, sa'yo ko sasabihin na in a few weeks, magpa-file ulit ako ng vowsy. Kasama po natin ngayon ang Optimum Star. Wow. Walang iba kundi si Miss Claudine Barreto. Thank you so much, Audrey. Diyos ko, ang tagal na to. At sa lahat ng nanonood, isa na ako sa fan. Alam mo yon. Oo nga, Diyos ko, nakakaloka. Marites ka rin no? Marites. Oo talaga. Oo. Di ba talaga favorite ko talaga yung mga channels at vlogs mo? O yan. So, kumusta na si Claudine? Na yun, okay na okay. Very happy. At peace. Maraming pinagdadaanan pa rin. Pero parang mas naano ko na yung maging positive. Parang yung problema sa akin ngayon, iniba ko yung mindset ko eh. Lagi ako nagdadasal ngayon kasi first part ng year na to, galit na galit ako kay God. Bakit? Sa lahat ng mga pinagdaanan ko, basta ang dami kong pinagdaanan talaga. Lalo na yung past 2 years, biglang parang nag-change yung mindset ko in a snap na parang thankful ako even with the trials na dumadaan. Kailan nawala yung galit mo kay God? There was a time na talagang sobrang nilak ko yung sarili ko sa van. Tapos talagang sigaw ako na sigaw, why? Why are you doing this to me? Bakit? Wala naman akong ninakaw, inagawan, siniraan. Bakit ang dami kong pinagdadaanan? I don't deserve this. You know, lahat ng sinabi mo, ginagawa ko. I'm a tither. In church, I give 10% of everything that I have. Ganyan. And you promised na you will open the floodgates of heaven and pour out all your blessings. What happened? Parang ganon. May ganon ako. Till yung Night of 100 Stars ni Mr. M. Kay Mr. M. Nakatabi ko si Kuya Anthony Pangilinan. And we lost touch. And sinabi ko, Kuya, I need to talk to you and Ate Maricel. Kasi sabi ko, kasi alam mo, parang ang laki ng galit ko at tampo ko sa Diyos. Sabi ko, with what's happening. Kasi Kuya Anthony, kumakain lang. Tapos sabi niya sa akin, that's good. What do you mean that's good? That's good that you're angry with God. Sabi ko, what? Sabi niya, if you're angry with God, that means you still believe in Him. Matakot ka pag dumating yung araw na hindi ka nagalit sa Diyos dahil hindi ka naniniwala sa Diyos. Yun yung nagkaroon ng snap na parang after Japan namin. Sa Japan, umiiyak pa ako at tinatanong ko, Lord, ba't ganito, ganyan. Pagbalik ko, all of a sudden, nag-start ako mag-pray na, Lord, take away lahat ng bondages of sin, of curses, or whatever man na galit na meron ng tao sa akin, or may nasabi against me and my family. Tanggalin mo yun, break those chains. Yun, nagkaroon ako bigla ng peace na, bigla ako nang hina ng sobra-sobra. And then, yun, after that, everyday, Lord, sorry na nasabi ko yung mga yun. Kailan mo siya naramdaman na mayroon palang Diyos at mahal ka pala ng Diyos? Siyempre, the first time na naging Christian ako, doon na-feel ko, especially yun nga, after yung death ni Rico, si Tita Connie Reyes, dinadala ko sa Victory, ganyan. And then, doon naging strong talaga yung pagiging Christian ko. And then, I think, mula nung time na nahiwalay ako, yun na yung start na parang medyo, bakit? Tapos parang hindi na ako nag-church, hindi na ako nagba-Bible study, nagpa-pray ako bago matulog, pero may tampo. Ang pampatulog ko is yung Joel Austin, yung mga sermon niya. Kasi 20 minutes lang naman. So, dire-diretso yun. So, siguro habang natutulog, pumapasok rin sa utak ko talaga yung mga sinasabi niya. Na parang, you know, you change your mindset, angels are coming in the form of other people. Yun yung nangyari. I'm still so blessed pala in so many ways. Na parang wala akong karapatan talaga magreklamo. Minsan kasi, kaya nangyayari sa atin to, Claude, sabi nila, naging part din tayo kung bakit gano'n ang nangyayari sa buhay natin. Feeling mo ba somehow meron kang kasalanan ko rin kasi dahil? Yes, may mga gano'n ako. Pero kasi parang iniisip ko ng mabuti na bakit ako ka-Carmen kasi wala naman akong niloko o not that I know of na talagang nasaktan na tao o ginulo yung buhay. So parang I found it medyo unfair na kung karma to, bakit yung iba na grabe
yung mga ginagawa, hindi naman pinagdadaanan yung pinagdadaanan. Oh, so kinukumpara mo yung nangyayari sa'yo sa nangyayari sa ibang tao. Bakit sa akin ang bigat-bigat? Sa iba ang gaan lang? Oo, parang ang gaan lang. Pero iniisip ko kung karma to, bakit sobra naman? Yung ganon, hindi ko sinasabi na napakabuti ko compared to other people. Pero napakalaking punishment ang feeling ko naman. So ano yung feeling mo na grabing karma naman ito sa akin? Yung parang feeling mo hindi mo matanggap. But itong sitwasyon na to nangyari sa akin. Of course, yung paghihiwalay, pagiging single mom. Kasi hindi lang single mom, but being also a single dad. At the same time na yung paninira sa pagkatao ko, parang hindi fair kasi alam kong mabuti akong tao. Hindi ako perfect, pero alam kong mabuti akong kaibigan. Anak, kapatid, mabuti akong nanay. Yun yung mga maiyayabang ko naman. Pero iniisip mo na lang ba na baka kaya sa akin binibigay ito ni Lord? Dahil alam niya, kaya ko. Yes. At alam ko na may purpose to. Especially nung wala ang dad ko. Na parang, He's the King of all kings, Lord of all lords. He's our Father. He's my Father. Na siguro tinetest lang talaga ako. Kasi merong something beautiful na mangyayari. Yung, of course, also yung nagka-depression ako. Oh. Yes. And ako yung isa sa pinaka, I was even bashed for that kasi nung buhay pa si Tito Ricky Lo, ako una nagsabi na, I'm seeing a psychiatrist, na I go to therapy. Kasi kailangan talaga yun, lalo na in showbiz. Ang depression, it's an illness, it's a disease. Para siyang pag may heart problem ka, kailangan mo ng gamot, kailangan mo ng maintenance. Ganun rin ang depression. Kasi ang nangyari kasi sa akin, I was diagnosed with anxiety and panic disorder. So, ang sakit pag narinig ko yung bipolar, wala namang problema sa ganun. Pero yung para sabihin bipolar ako or unstable ako, sa mga pinagdaanan ko, dapat talagang baliw na ako. Diba? Baliw na ako. Yan na lang ang kulang. Yeah, diba? Yan na lang iniintay mong salita mula sa ibang tao. Oo, like, sabihin diba? Lang na lang sabihin niyo kung baliw. Yes. Napakakapagod yung I always have to have evidence to back it up kung bakit ako ganito. Diba to the point na, diba, pinakita ko sa'yo na, ito yung pinagdaanan ko. Na kung sa'yo nangyari yun, naramdaman kaya mo ba yun? Iba-iba kasi yung threshold ng pain ng tao, diba? Ikaw kaya mo kasi. Kaya. Iba yung kaya mo sa kinakaya mo. Kinakaya. So, yung depression ni Claudine, bakit ka binash? Nung time na yon, mayroon pa ring stigma about depression and seeing a psychiatrist. Kasi I think kami pa yata ng asawa ko noon nung sinabi ko kay Tito Ricky Lo yun at inilabas niya. So parang that time, hindi pa grabing suicide rate dito sa Pilipinas or sa kung saan man sa Korea, yung mga ganyan. So, hindi pa tanggap talaga ng tao nung time na yon. So, isa yon sa mga ibinabato sa akin. I always say, hindi ko dinideny. Kasi, actually, ang nangyari kasi, di ba may fight-flight tayo na sinasabi? Or, meron bago, it's called freeze. Freeze. Yun ang nangyari sa akin. Sa sobrang trauma, kinailangan ko ma-rehab. Na-rehab ka? In Thailand. For how long? Yung una pala was 2 weeks. Sa Thailand din? Oo, Thailand rin. Ito sa Koh Chang to. And yung itong second was yung October ng 2019. And it wasn't because of drugs. It's because of post-traumatic stress disorder. Na inayos ng psychiatrist ko na dito ka pumunta. It's a beautiful place. Every day may massage ka, may facial ka once a week, may workout ka every day, you live in a villa na merong pool. So yung second kong pagpunta, for some reason, hindi ko alam kung bakit kating-kati akong umuwi. Hindi ko gusto. I wanted to go home. Pala, kung hindi ako umuwi nun, hindi ko maaabutan ng daddy ko. Grabe yung instinct ko na may mangyayari sa daddy ko. So, kinailangan kong umuwi. He wasn't in the hospital, pero wala ako sa sarili ko. Pag kinakausap ako, parang tulala ako. Hindi ko rin maintindihan kung ano. So, sinasabi ko sa psychiatrist ko, ano to? What's happening? Ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, parang this has nothing to do with any mental problems or mental illness eh. It has something to do with my gut and instinct. And true enough, pagbaba ko ng aeroplano, that was the birthday of my dad eh. September 28 ako umuwi. And dapat uwi ko, dito was October 11. From the airport, dumiretso ako sa dad ko para isalubong yung birthday niya. Nandun na yung mga bata. Kasi the next day, kay Marjorie naman. So, ang hirap na ba? Hiwalay na party dito, hiwalay doon. So, with my kids, nag-celebrate kami. Tapos the next day, tumawag ako, nandun siya sa kay Marjorie. Sabi niya lang sa akin na parang, I'll see you later. Sabi ko parang, I'll see you later. Paano? Ano? Pala yung I'll see you later, magkita kami sa ER. For 16 days, bago siya namatay, nandun ako sa ICU na pakiusapan ko. Nang magstay ako kasi bawal, diba? Daddy's girl ako eh. Hindi ako makakatulog ng gusto ko pag umikot ako, nakikita ko yung dad ko. Nakikita ko lahat ng machines na gumagana. So, nung nilipat na siya sa kwarto, yun yung time na nag-pass away yung dad ko.
So, nabanggit mo yan, Claudine, ano? Siyempre, itatanong nila, maayos ba ang pamilya? Kasi parang nagkaroon ng away doon sa wake. Hindi naman. That time, no? Divided talaga. And I'm sure yun ang pinanginayangan ng daddy mo, no? Naipikit niya yung mga mata niya, hindi naayos yung mga anak. Yun. So, kumusta na ngayon ang pamilya? Divided pa rin. Divided pa rin. Lalo na yun, kasi si mommy my mom's 88 and na-aksidente siya. Diba, sa market, nahulog siya sa escalator. And grabe yung nakatanggap ako ng phone call si mommy na sa St. Luke, na-aksidente. Nung sinend sa akin yung picture, napasigaw talaga. Kasi grabe yung tumba talaga daw ng mama ko. Gumulong? Grabe. How's your mom now? In pain pa rin. Pero for an 88-year-old, grabe ang lakas niya. Dahil kung sa akin nangyari yun, malamang patay na ako. Yun ang sinasabi, it was a miracle talaga. And I was so scared kasi galing ako kay Nanay Jane. Tapos ito, parang sabi ko, oh my God, parang yun eh. Yung start na nung nag-Japan ako na, Lord, bakit sunod-sunod naman to? Akala ko, mawawala ko naman yung mom ko. Pwedeng stop muna. Parang sunod-sunod eh. Huwag mo muna kunin mama ko. Yun lang yung hinihiling ko. I will do everything. Not dahil meron akong kailangan sa'yo, pero isa lang yung hiling ko. Huwag ka na munang kumuha ng kahit sinong mahal. Kasi talaga sa totoo lang, noong mga times na kailangan ko mag-grieve, hindi ako nakapag-grieve sa mga nawala sa akin. Starting from Rico, to Direk Wen, to my dad. Yung completely Inano ko, ang ano ko talaga sa trabaho, yung time nung kay Rico. Binaon ko, ABS, they told me nga na you can take time off, dumating sa panahon, sinabi ko na ayoko na mag-artista. Sinabi ko yun sa mga boss na hindi ako lilipat ng channel, ayoko na. Parang sobra na yung pinagdaanan ko. Parang that time, feel ko rin na parang kampi sila kay Rico. Hindi baling ako yung masira. Basta mabigay lang kung ano yung kay Rico. So, asan si Claudine noon? Nung nabalitaan niya na wala na si Rico? Ganito kasi yan. Alam mo lahat ng tao na live-in kami naman ni Rico, di ba? So, ang nangyari was November 2001. Sa Ad Congress siya. Pag-uwi niya, end of November, may nalaman ako. And naghiwalay kami. Pero we were still staying under the same roof. And ang usapan is January, move out. He was really sorry and he was asking pa na ayaw pa niya umalis. So, we're doing God to Believe no time na yon. So, parang sabi ko, sige, let's be professional, let's work. Pero hindi na tayo magkakabalikan. Kasi, hindi na ako magiging yung Claudine na gusto mo. Na Claudine na minahal mo. Bakit tinuldukan mo? Samantala nag-e-effort yung isa. Alam mo, ang tagal kong pinotektahan yung pangalan ni Rico. Pareho kaming may mali. Hindi ko lang talaga matanggap yung time na yun. Kung ano man yung nangyari during Ad Congress. Yun yun. And then, January, sabi ko, you have to leave. Kasi may sarili naman siyang condo with Bobby. Parang naglalag. Hanggang sa yung naging March na basta sabi ko, wala nang balikan to. Yun na. Let's remain friends. Kasi, pag nakipag-break ka naman, hindi, ibig sabihin, hindi mo na mahal yung tao eh. 'Di ba? Ang tagal, mag-move on ka, may process yan, 'di ba? So, nung nangyari yung anniversary namin ng March 4, yun na yun, yung sinabi ko, hindi may usapan tayo. Hindi na talaga pwede. March 4 yun, umabot ng March 5, yung away namin. Pero hindi totoo na sinaktan ako ni Rico o naging violent siya or yun ang gusto ko iklaro. Never. Right. Hindi naman siya perfect, hindi ako perfect. Nagsigawan kami, pero hindi umabot sa nananakit, hindi siya ganyan. So, that really hurt me so much nung sinabi ng tao na, actually, kay Tito Ricky Lo lumabas yun. Kinausap namin ng mga kapatid ko na, tanggalin mo yun kasi hindi totoo yan. Gentleman yan si Rico, sobra. And March 6 ang birthday ni Gretchen. March 8 ginawa yung party. Ngayon, ang nangyari is, March 8 was the victory party of God to Believe. Sabi ni ate ko, please come naman. Kahit napagod na ako, pumunta ako sa birthday na ate ko. Pero pinauwi ko na yung driver at saka yung PA ko para makapagpahinga. Si Kuya Dennis at si Marjorie na maghahatid sa akin. Lasing na lasing si Kuya Dennis, hindi niya ako nahatid. Andun si Raymart. Andun din si Joey Marquez. So, ang ending, si Joey Marquez maghahatid sa akin o si Raymart. Para niya kasi Joey Marquez. Si Raymart Quezon City. Si Raymart na naghatid sa akin with Daniela. So, may bit-bit akong mga bagay niyan. Siya ang kumarga kay Danny. Dinala sa unit ko. Ngayon, naghahanap siya ng condominium. Tapos, nakita niya yung condo ko. Naaliw siya kasi 2 floors.
So, sabi niya, meron ba binibenta dito? Sabi ko, may sacrificial sale dito sa LPL. Oo, yung mga pasalo. Yes, oo. So, the next day, sabi niya, pwede ko bang puntahan? The next day, 9 yun. Pinuntahan niya ako. 10 birthday ni Julia. Sa party ulit ni Julia. Hanggang sa everyday magkasama na kami. Pero, grupo kami. Bago pa lang yung Eastwood nun. Joey Marquez, marami kami. To the point na ako na-chismis with Joey Marquez. Kasi matangkad si Joey Marquez. Maliit si Raymart. So, pag naglakad kami, kami si Joey Marquez muna yung makikita mo. Diba? So, hindi siya naniligaw or anything. Pero parang gano'n na rin yun, diba? Parang nagpaparamdam or whatever. 6 naniligaw sa akin during that time na kami ni Rico. Hindi alam ng mga manliligaw na kayo pa ni Rico. No? Ala, pero hindi ko talaga pinapansin. Padala silang flowers, pala. Medyo actually nakakabastos on Rico's part and sa akin. Nabastosan ako for Rico's sake. So, everyday magkasama kami. Tapos nag-work ako. Magpapadala si Raymart ng food. Ganyan. Tapos, syempre, gusto ko rin pakita kay Rico na totoo na talaga to. Ito, tignan mo, mag-a-accept na ako ng mga manliligaw. Parang ganon. Kasi syempre, diba, hurt ako eh. Gusto ko pakita sa kanya, mag-move on na ako talaga. Ang last usapan namin was March 17, and then 24, and then the night na yun yung pinaka-nagsisisihan ko. The night na March 29, na madaling araw. Tumatawag siya. I had 2 phones. Dati Nokia yon at Ericsson. Ang Ericsson meron pang block. So, blinak ko yung number niya. So, parang sinabi nung sister niya, yung last call niya was sa sister niya at sa akin. Na hindi mo nasagot? 7 phone calls yun. Na hindi ko talaga missed calls. Intentionally, hindi mo sinagot. Intentionally blinak. So, kung sana sinagot mo, hindi nangyari yun. Yun ang feeling mo, kasalanan mo. Alam mo ngayon, naisip ko, baka yun yung pinakamalaking karma ko. Na hindi mo sinagot yung Hindi ko mga sinagot. calls ni Rico. Yeah. And totoong nandun si Raymart. Klaklaruhin ko. In all fairness kay Raymart. Nandun si Raymart saan? Sa Subic rin. Nasa Dos Palmas si Rico. Matagal nang binili yung mga tickets. Dapat kasama ako. Hindi ako pumunta. I spent time with my family in Subic. Nandun si Raymart. Yeah. Usually naman, Odge, kapag Holy Week, kung wala ka sa Baguio, sa Boracay, nasa Subic, ganyan, nagkataon merong golf tournament si Congressman Boji D, na isa sa mga super close friends ni Raymart. Isa sa mga nagkasal sa amin ni Raymart, sa Isabela. So, yun ang pinunta niya talaga doon. At the same time, andun na rin naman ako. Parang nangliligaw na rin ng konti. Kasi tahimik siya, so hindi ko alam eh. Kasi Rico nga, hindi ko alam na naging boyfriend ko until sinabi ko, you have to ask me. 'Di ba? Na pwede ba kita maging girlfriend, ganyan. So, totoo. Totoo, nag-dinner kami with my family, with Raymart. Because actually, ang Santiago's and ang Barretos, very close. Kami lang ni Raymart ang hindi close. Kami lang yung hindi nag-uusap at nagpapansinan sa party. Yun. So, totoo yun. Pero para lumande or to spend time with Raymart in a romantic way, no. Hindi yun. Alam ng Diyos yun. Okay. So, nung namatay si Rico, Nandun si Raymart. nandun si Raymart sa Subic. Kung Yes. saan nandun ka, tsaka yung family mo. Yes. Actually, nung brinake yung news, nandun rin si Raymart. Nung dad ko. And it was the first time na nakita ko umiyak ang tatay ko. At doon ko rin nakita kung gaano ka-strong pala ang babae kaysa sa lalaki. Because magla-lunch dapat sina congressman, ganyan, magpadala ng food, ganyan. Sa bahay namin, andun si Raymart. Biglang lahat nawala. Yung mga bata nawala. Cellphone ko, hindi ko mahanap. So, hinahanap ko yung cellphone ko, umakit ako. Kasalubong ko si Kuya Dennis. Iyak ng iyak. Kasi sabi ko, ano nangyayari? Tapos sabi ko, where's mom and dad? Sabi ko, kausapin ka daw ni daddy. Umakit tayo. So, umakit ako, pumunta ako doon, umupo ako sa may bed. Pumunta na si Marjorie nandun. Yung kuya ko si Mito nandun. Yung kuya ko si Jay nandun. Andun si Raymart, andun si congressman. Pagpasok ko, feeling ko, ano to, intervention. Feeling ko, tatanungin ako ng dad ko about yung linabas ni Tito Ricky Lo kung talagang sinaktan ako ni Rico. Pero ang point ko, parang, what's this? If you're gonna ask me about it, huwag naman sa hirapan ng ibang tao. Ginanon ko na yung dad ko. Hinawakan niya ako, both my hands sobrang tightly, and then he looked straight in my face and sabi niya sa akin, Din, you know that Rico is in Puerto Princesa, right? Yes, sabi ko. Pero gumagano na yung heart ko. This morning, tas nag-crack yung voice. They found him dead. Hindi pa niya natapos yung found him dead. Alam ko na. Nakutuban mo na. And alam mo, yung parang lumiit yung kwarto, parang dumilim. And then I started shouting, open the blinds, open the lights. And then umalis yung dad ko, umalis yung mga kuya ko. Hindi nila natiis. Ang natira si Marjorie at si mommy ko. So doon ko sinasabi yung strength ng babae talaga. Kasi hindi kinaya ng mga kuya ko na makita. Hindi ako umiiyak noon eh. Nag-panic attack ako.
first panic attack ko yun na matindi na sabi ng mom ko, all the blinds are open. So I ran down dun sa may give me my phone. Tapos, nag-agawan na kami na ate ko, ni Marjorie. Tapos nakita ko na first caller ko, si Tatay Dolphy, tapos si Ate V. And then, puro Tita Lulu, ganyan, Tita Mariol, Mr. M, lahat ng mga boss wala dito sa Pilipinas. So, tumawag ako kay Dominic, hindi sumasagot. Tumawag ako kay Guido, yung kasama nila, hindi sumasagot. Tumawag ako kay Jana, hindi sumasagot. Finally, tumawag ako kay na Geraldine, hindi rin sumasagot. Tumawag ako kay Marvin, akala ko kasama si Marvin. Sabi ko, where are you? Sabi ko, where's Rico? Sabi ko, tell me, is he okay? Sabi niya, what's happening? Ano nangyayari, Clau? Sabi niya, bakit ka nagagalit? Ba't ka sumisigaw? Ganyan. Sabi ko, is it true? Sabi ko, is it true? Just tell me. Sabihin mo na sa akin, Marvin. Sabi niya, ano ang sasabihin ko sa'yo? Nasaan ka? Sabi ko. Nasaan si Rico? Sabi ko, ganon. Ano sinasabi ng patay na? Ano? Patay na si Rico? Nagsisigaw naman si Marvin. So, binaba ko na nare-realize ko, hindi pala kasama si Marvin. Finally, tumawag na si Dominic sa akin. Sabi ko, where are you? At the hospital. So, may hope akong konti. Can I talk to the doctors, please? Clau, wala na. Hindi na pwede. Ilang beses na ni-revive. Try nyo lang ulit. Please. Sabi ko, pakausap mo lang. Try mo lang ulit. Sunog na. Hindi na pwede. Wala na. Doon na ako, biglang may nurse na sumaksak sa akin ng Valium. And dumiretso akong Bulacan sa Kalumpit sa rest house ni Kuya Dennis at ni Marjorie. Nag-aantay ng tawag. Till, I don't know what happened. Tumawag daw si Geraldine kay Marjorie, asking nasaan ako. Till I got the call from Bobby na sinabi na, it's better na you pray for him alone. And lahat ito, inuulit ko lang for the timeline. Okay? Pero lahat to, all is forgiven. Emotions were all high. So, I cannot say na, ang sama na ugali nito, ang sama na to, dapat di ginawa ni to. Hindi. Ang masakit doon, Oj, sa pangyayaring yon was, diba, syempre, bawal ako, diba? Pumunta doon. Ang sinabi lang, ang bakit ka nga pala bawal pumunta doon? Yun ang hindi ko alam. I was asking why. What did I do? Tapos sabi niya lang na parang kailangan yung suit ni Rico kunin sa condo. Sa condo niyo? And then sinabi niya, he booked. Sabi ko, where are you? Sabi ko, where are you? Where will I go? Tapos sabi niya, parang, it's better na yan. Huwag muna. Just pray for him alone na lang. So, yun, why? Tapos naririnig na ako ng ate ko. Kinuha niya na yung phone. Nagsisisigaw na yung ate ko. Si Marjorie. Why? Bakit ganyan? Kakausap ko lang sa kapatid na isa na sinabi na, where's Claudine? And ito, ano ba talaga? Ano ba ang decision? So, yung healing time namin ni Gerald, dun ko tinanong kung bakit rin. And yung time na parang kinukrucify at galit na galit yung mga tao sa akin at sinasabi na pinagpalit ko si Rico, alam ng Diyos, mawala na lahat ng mga taong mahal ko, pero never ko niloko si Rico. Ang question ko nga kung ako yung namatay, ganun rin ba ang gagawin niyo kay Rico? Yun rin ba yung pagdadaanan niya? Kasi ayoko mapagdaanan na yung pinagdaanan ko. I mean, ika-question din ba yung mga na sa kanya? Sa mga na-chismis sa kanya? Ipipilit ba na totoo yun? Diba? I mean, kung sa akin nangyari yun, baka mas grabe pa yung ginawa sa kanya. And that during the time na kinukrucify ako ng tao at sinasabi nila kasalanan ko, ang hindi alam ng tao, ako rin, sinisisi ko rin yung sarili ko. Na sana mas maging compassionate or understanding yung tao kasi kung pinapunish niyo ako, pinapunish ko rin yung sarili ko. Kung galit kayo sa akin, mas galit ako sa sarili ko. So, itong last na ni Rico, yun na yung sinabi ko na, okay, this is the last time I'm ever going to talk about him. But I will still celebrate. I will still celebrate him. I will still, of course, sa birthdays, sa death anniversary, sa lahat ng mga importanteng araw na dapat ako nandun. This is not going to stop me from going to visit him, to have that parang nagsa-start kami ni Tita Sita to have a nice relationship, you know, and isa pang gusto kong klaro, Tina is the youngest, okay, and Tina never got mad at me. She was, you know, so scared to go to Marjorie's house, knowing that andun si Marjorie, andun si Gretchen, andun lahat ng mga hindi pumunta na sa wake or pumunta na doon at may sarili kaming wake sa bahay. Doon ko tinanong si Raymart na, kasi sabi ko nakakahiya, pati yung mga Santiagos na dadamay na ganyan. Tapos sabi ko, nililigawan mo ba ako, Raymart? Nagtahimik lahat ng tao. Tapos sabi niya, sana, kung pwede. So, doon ko lang nalaman na, okay, ito pala yun. Yun yung
timeline. Okay, pero hindi ko sinagot agad si Raymart. Sabi ko, hindi ako ready. So, it took like 1 year pa na nanligaw siya. Maybe it was because I was vulnerable. Maybe it was because I was sad. Mabuting tao rin naman siya kahit paano eh. Alam mo yun? Pero yung sana malaman ng tao na dala-dala ko yun araw-araw. Kung nandun ako, baka buhay pa siya. Alam mo yun? Pero may sinabi sa akin yung dad ko na tumatak sa akin na, don't you think na God didn't allow you to go there because what if you were there and you couldn't save him? What if pagising mo, katabi mo, malamig na bangkay. Then na-trauma ka pa. You think Rico would want that? So, be more, sa sarili mo. Kasi I was so mad at myself. I was hardly eating. I was, working. Even if ABS would tell me na, take all the time you want. But you see, of course, yung cameraman ko from mula sa puso, I had the same staff, ganyan. Lahat sila mawawala ng trabaho dahil namatayan ako. Namatay si Rico na Friday, Monday, I was already taping. And ginawa ni Direk Wen lahat para lang mapaiyak ako. Kasi galit na galit ako sa sarili ko. And the only time na umiiyak ako was when I had interviews about him. But other than that, pinipilit ako ng mga kapatid ko that it's okay to cry. And then yun, ayaw na nila ako bumalik ng LPL. So I stayed with Margie and Kuya Dennis na. So, yun yung pinagsisisihan ko. Baka kung nandun ako, baka nagawan ko ng paraan. Pero hindi rin ako doktor. Hindi rin ako Diyos. Tama rin yung dad ko sa part na yun. What if? Baka nabaliw na ako kung hindi ko siya nasave. So, sa mga tao na nagsasabing kasalanan ko, ganun rin ang tingin ko sa sarili ko. So, sana mas maging understanding kayo kahit konti. Dahil yung galit nyo sa akin noon, siguro 1,000,000 times over ang galit ko sa sarili ko noong panahon na yun. And ito guys, I'm not using Rico when people say that I'm using him. No, I just want him to be remembered. And this is sabi ko like what I said on. Sa'yo ko ng last na pag-uusapan to. And then I will not talk about him anymore. He's already in God's hands. But he's always gonna be in my heart. At 22 years ago 22 years and it never goes away. Yung pain? Naihinga mo na ngayon, Claudine. Yung iba kasi mami-misinterpret to eh. Na, matagal nang namatay si Rico. Bakit nagsasalita ka pa rin? Hindi na maibibigay ni Rico yan ng kanyang side. Dahil side lang ni Claudine ang naririnig. Pero itong pagsasalita mo para mabawasan kahit paano yung guilt. Itong pagsasalita ko, nagkataon kasi na March 29, Rico died on a Good Friday. And after 22 years, yung March 29 landed on a Good Friday also, remember? Ito, So, doon ko na na-realize. I was in Japan noon. Parang takbo ko ng takbo kapag dumating yung araw na yun. Parang bangungot na paulit-ulit. Pero ito, it really hit me. And usually, yung comments sa mga nagbabash sa akin, pinapacheck ko muna yung mga comments sa iba. Pinapa-erase ko na para ayoko ng anything negative. Merong si Sabina stumbled about somebody who said na, you're a hypocrite, ganyan. And nakita ko na bother yung anak ko. Wala lang, pinaglalaroan lang nila yung phone ko, tumitingin ng mga pictures, tapos tinignan yung IG ko, ganyan. Tapos translate nila yung ibang pero yung you're a hypocrite, ganyan, ginagamit mo si Rico, parang ganyan. Parang feeling ko, pinaghirapan ko kung sino ako ngayon, kung ano ako, kung ano man yung naabot ko. And doon ko na-realize na, okay, tama na, hindi ko na i-share. Sorry sa mga RYCB, sa mga Rico Claudine fans, hindi ko na i-share. Pero itong March 29 na Good Friday, made me realize na, there are some things that I really have to let go. But there are some things that I'm gonna keep close to me. Nasa akin na lang. Na hindi ako hypocrite. Actually, magfa 5 years naman talaga kami, hindi 4 years eh. Yun yung totoo. Sabi nga ni Direk Wen, 1-2 years in this business, grabe, good na yun, sobra. To last 4-5 years, almost 5 years. I mean, pagmamahal yun. Kung meron kayong hindi nakitang maganda sa akin, siguro meron siya nakitang maganda sa akin para tumagal kami ng ganon. Yung love na yon, hindi na mauulit yon sa buong buhay ko. Kailanman, magmahal man ako ulit, it's never gonna be the same. At sinisi ko sarili ko. Like, kung yun nga sinabi ko, kung baga, kunyari, makukulong ako for life, ang feeling ko dapat sa akin, death penalty. Ganon ako kagalit sa sarili ko. Ganon ko kadala-dala yun. And I remember yung dad ko, after siya tumuhan, nung nasa regular room niya, sabi niya, then all I want is for you to be okay and know that if it's my time, Rico's gonna be waiting for me and he's gonna say he's so proud of you. But
Oj, ang pinaka maganda lang talaga. Parang prepare ako ni Rico hanggang sa huling hininga niya. Pinaglaban at pinagtanggol niya ako. Kasi left a letter na inaamin lahat ng mga kasalanan niya. And that's when people realized na hindi ako kasi sama na iniisip nila. Again, hindi nag-overlap si Raymart at si Rico. In all fairness and kay Raymart. I don't think he would go for somebody who's already seeing somebody also. Diba? Parang makikita mo, hindi ganyan yung tipong babaeng gusto ko makasama. Na from one relationship, another relationship. It was exactly a year, almost a year nung naging kami ni Raymart after that. Dahil kay Aga at Charlene yun. Try mo lang. Kasi grabe mag-effort yung tao. And you know what? Isang bagay na gusto ko naman talaga kay Raymart is that he allows me to celebrate Rico. And alam mo yun, I think also it's kung may pagkakamali ako kay Raymart, yun yung hindi ako naging fair sa part na yun. Pero wholeheartedly naman niya tinanggap yun. Kasi alam niya wala siyang kasalanan. Ako nabatuhin yun, pero yung asawa ko walang ginawa. So, 22 years ago na yun, Claudine. Ano nang nararamdaman mo ngayon? Naibsan ba? Kahit paano ba ay hindi mo nakalimot, kundi natanggap mo ng lahat na hindi mo na masyadong sinisisi sarili mo ngayon? Yung pagsisisi ko, meron pa. Marami pa. Except yun nga, yung sinabi ng dad ko na, it's not your fault. Na I'm really sorry kung bakit ako nagsasalita ngayon at sa'yo ko lang sinabi yun. Kaya ako, siguro, ganito ka-emotional because this is a chapter that I'm closing. A chapter na I'm closing and a chapter that I'm beginning. 22 years. Pero yung 22 years na yun, sobra rin yung mga tao na kahit hindi nga siya kilala mahal na mahal siya. Grabe ang galit sa akin. Hipokrita ako. Malandi ako. Niloko ko si Rico. Ganyan. Kayo nga, mahal niyo siya. Hindi niyo naman siya nakilala. Ako pa kaya nakasama ko. Wala pa akong karapatan na sumama ang loob. Wala ba akong karapatan mag-grieve? And sabi ko, ito na yung last time na I'm gonna speak about him. Kaya masakit. Kung ano man yung meron ako, is akin na. Pupunta ka pa rin sa kanyang puntod? Pero, hindi ko na ma-share sa fan. Kasi nung nakita ng mga anak ko, na-hurt sila. And I explained that your dad was never like that. Because I only talk good things about Raymart sa mga anak ko. So, hindi ginawa ni Raymart yung mga sinasabi na ginawa niya. At never nag-overlap. At alam ni Rico yun. After ilang years, nagkasama kami, nung family, nagkaroon kami ng closure ni Geraldine, ganyan. Yun nga, going back to Tina, during the time na wala si Rico, she took a cab to Marjorie's house. You know, syempre, nakakatakot yun. Andun yung mga kapatid ko, galit. Syempre, di ba? Pero, you know, they accepted her with open arms. She was there, grieving with me. So, hindi lahat ng yan family galit sa akin noon. We held each other. Kaya, we're sisters for life. Kasi kami dalawa lang talaga yung nag-hold na solid So, nung namatay daddy ko, nandun siya. Ganon. And up to this day, talagang grabe solid yung pagmamahalan namin ni Tina. At okay kayo ng mami ni Rico? Yes. Yun naman importante. Yun ang importante. And sinabi ko kay Tita Sita, Tita, you know, I really wanna take care of you. Yung mga hindi nagawa ni Rico, siguro dapat ako na yung gumawa. And, you know, alam ko na appreciate niya. She's a very strong woman. You know, she also has a very good heart. Nawalan siya ng anak. At the end of the day, kung meron man pinaka-nawalan dito, si Tita Sita at si Tita Rob, yun. Pero si Tita Sita na lang ang buhay. So, gusto ko siyang maalagaan gaya ng pag-aalaga ko sa mama ko. Gusto ko lang linawin na ako nagsabi kay Claudine na gusto ko siyang makausap kung ano yung damdamin niya ngayon after 22 years. Ngayong nailabas mo na yan, Claudine, lumuwag ba ang iyong pakiramdam? Yes. Pero at the same time, alam ko basta sad yung RYCB, yung Rico Candide fans. Gaya na sinabi ko, tinupad nila na huwag kalimutan si Rico. Hindi ko kinakalimutan at kakalimutan si Rico. It's just that ayoko na makarinig yung mga anak ko na hipokrita ako. O masama yung tatay nila. Dahil pinotektahan ko pangalan ni Rico hanggang sa dulo. Kahit ako na yung magmukhang masama. And like I said, Oj, thank you so much. Kasi ngayon, nalinaw ko na yung timeline. Nalinaw ko na yung mga gusto kong ilinaw. And sa mga ayaw pa rin maniwala, at the end of the day, hanggang sa huling hininga ni Rico, alam ko ako yung minahal niya. So, alam ko, meron naman ako mabuti siguro sa 5 years na yun. Nakita niya na hindi niya lahat nakikita. Claude, ano yung mga naiwang alaala sa ni Rico
tinapon mo ba or No, itinabi mo? Tinabi ko lahat. Which I wanted to share with you, Oj. Pero sinabi ko nga yung vault ko kailangan sirain kasi hindi ma-open yung vault. So, I cannot... Anong at nandun mga sa loob? letters niya, which na-share ko rin. Na-share ko yung iba. Na I wanted to share more. But I think yung pinaka-importante is that sa mga tao na nambabash, is that napakabuting tao ni Rico na hanggang sa dulo, he made sure na linisin yung pangalan. Di ba, minsan dumating din yung point na na-question din kung sulat ba yun ni Rico. Oo. Totoo. Pero pinatotohanan ng family na sulat Ida. nga ni Rico. Yes. Totoo yun. Lahat ng ilalabas mo kasi noon, Claude, may mga kumukontra. Pero in fairness, yung last letter niya, wala talagang kumontra doon. Kasi pinatotohanan niya ng family niya. Because alam nila yung writing. At saka, nakasulat, Rico yan yung ano eh. So, bakit ko gagawin? Hindi ko kailangan gawin yun. So, ano yung mga naiwang alaala sa'yo ni Rico ngayon? Aside from letters. His watch. Na ngayon ko lang sinuot ulit. Kasi alam mo, takot ako gamitin to. Ito? Yes. Ito yung last gift ko sa kanya for Christmas na makikita niyo sa YouTube. Na ilan lang tao may ganyan. Na parang I think 200 people lang sa buong mundo ang may. Talaga? Yung yellow blanket niya. Actually, akin yun noon. Nakinupkup niya na talaga na he cannot sleep without. And na yun ang ginagamit ng mga anak ko when they're sick. Whether magic blanket nga tawag ko dyan eh. Pag may fever yung mga anak ko or they feel sad, Mom, where's the yellow blankie? Totoo ba? Kasi yung si Barney, di ba, may yellow blankie tawag niya. So, Mom, where's the yellow blankie? Even si Santino, even si Sam, I need it now. So, doon ko nalalaman, may pinagdadaanan yung mga anak ko. So, ito, Walang pwedeng maglaba. Lang. Wala. Nakakagaling. Yeah. No? Bibigyan ng comfort sa kanila. Nakakabigay ng comfort. At saka, yun nga, nakita, diba, sa pictures na, baby si Noah, nirap ko, tapos tinabi nila yung picture ni Rico. So, ilang years na to? Siguro 1998 pa to. And yet, it's still... Saan ginagamit ni Rico to? Sa taping? Sa pagtulog niya. Sa lahat ng tulog niya. Favorite niya talaga to. Talaga, yung dulo yung inaano niya talaga. Ginaganyan. Pagtulog niya. So, dun ko, And like what I say, in fairness kay Raymart, hindi siya naging madamot. Kasi people would say, why are you talking now? During Raymart, hindi naman. Kasi kasal ako eh. Diba? Respeto na lang yun sa asawa ko. And sana, syempre, diba, wish ng lahat na sana magkaayos kayo ni Raymart. Sana talaga. Sana lang talaga. Okay na lahat. Okay na kami nun eh. Ang mahirap sana lang talaga magkaroon na ng divorce sa Pilipinas. Kasi ang nangyayari, pag annulment, nagkakalkalan ulit. So, away ulit. Sana, in a perfect world, okay na kami. Talaga. And ang only wish ko lang kay Raymart, spend time with your kids. Kasi kailangan ka din nila eh. Mahirap maging nanay at tatay. Hindi ko kayang palakihan si Saint, lalo na yung puberty years niya. Na just spend time with your children. Kasi at the end of the day, sila rin ang mag-aalaga sa inyo sa pagtanda. Kasi diba may issue ngayon yung utang na loob. Oo, yung dapat bang tumanaw ang anak sa magulang? Ang sagot ko dyan, obligasyon at responsibilidad ng anak na tumanaw ng utang na loob sa magulang. Na sila ang mag-alaga. Kasi yung ibang katwiran nila pag nagkapamilya ako, ang tutok ko sa pamilya ko. Yes, totoo rin yun. Diba meron nga sa Bible, living and cleaving, na ito na yung pamilya mo, you have to leave. But ang akin is that kung hindi nyo kaya financially, spend time. Tawag. Yun lang. The other day, meron akong nilagay na it only takes 8 minutes for you to check on a person. So, ako, nung nawala ang dad ko, nagpapasalamat ako kasi napakita ko lahat yung pagmamahal. And now, yung mom ko, she's so strong. I've never seen anybody so strong. 7 children divided. And alam ko na baka pumikit yung mata niya na hindi kami magiging okay. And that would be the end of our family. But are you okay with Gretchen? Yes. And with Marjorie? Pag nagkikita kami, like yung despedida ni Gia, nung ate ko galing Boston, nag-iiwasan lang. Pero walang bastusan, walang ano. Buti okay kayo ni Julia. Yes, actually matagal na. It's just that, syempre, apag andyan ng mama niya, hindi ko siya mahag. Kasi ayoko rin naman kahit pa paano na ma-hurt yung kapatid ko. At siya rin siguro, diba? Bilang andyan yung nanay niya. Yun lang yung time talaga na nayakap ko siya. Kasi isa pa yun sa naging depression ko ha. Si Sabina pa lang ang anak ko noon. Sinabihan ako ni Raymart, you have to let go. Kasi parang pakiramdam ko na wala na ako ng mga anak talaga. Na ito lang ang pagmamalaki ko. Walang pwedeng kumestyon sa pagmamahal ko sa mga pamangkin ko. Kahit kailan. I know the story. Yeah. Okay, kumpara noon, sikat ka. Ngayon, syempre, meron ng pumapalit sa pwesto.
Ngayon bang medyo ganyan lang ang career mo? May ipon ba si Claudine? Meron pa, pero hindi na. Lalo Hindi na single parent ka. Hindi sapat, nakakaya. Pero alam mo yung totoo, nakita mo yung ebidensya, malaki ang nawala. At yun ang ibabalik ko. And ngayon pa lang, sa'yo ko sasabihin na in a few weeks, magpa-file ulit ako ng VAUSI. Yung part na yun pwedeng pag-usapan because ibang demanda yun. So hindi siya kasama sa gag order. Hindi ba nahihilo, na lilito yung mga anak nyo? Hindi sila Dahil may mga ganitong Hindi sila nalilito eksena. kasi hindi na nakikita yung tatay nila. I think last year 4 times lang, this year once. And humihingi ng custody, so I don't understand. At 19 and 16, how that can happen. So, hindi sila nalilito. I think, alam mo, sa lahat ng pinagdaanan ko, o ito pagmamalaki ko, yung mga anak ko, hindi ako binibigyan ng problema. Dito magyayabang ako. Hindi ako makarelate sa mga parents na sasabi, grabe, sakit ng ulo, ganito, yung anak ko, ganyan, tumatakas, umiinom, ganyan. Hindi sila ganyan. hindi mo na-experience sa Hindi anak ko mo yun. No. Nasa Very, pagpapalaki. very open sila sa akin. To the point na parang naiilang ako kasi parang hindi kasi ako ganun sa magulang ko dati. Diba? Hindi naman ganun uso dati. Na lahat sinasabi. Lahat pinapaalam. Ni sabihin na 19 na siya, magto 20 na siya. Pero lahat sinasabi talaga. They're very good kids. Anong sasabihin ni Claudine ngayon sa sarili niya? Laban na. Kunin mo yung dapat para sa'yo. Para sa mga anak mo. Kasi sana nilustay ko na lang yung pera ko. Pero hindi. Inipon ko yun para sa kanila. So, kung bakit ngayon lang ulit, ililinaw ko lang never na-dismiss yung VAUSI case noong una, yung dati. Hindi to part ng gag order na. Because this was years ago, hindi totoo na dismiss yung VAUSI case. Napakiusapan lang ako na itigil ni Raymart yung VAUSI case. At naniwala ko. 5 months nag-comply siya. After that, hindi na. So, ngayon na yung mga anak ko na-accept sa mga prestigious na mga schools abroad. Si Santino wants to go sa New York or Japan. Wow. Temple na i-check niya na itong July. So, sabihin na rin na-accept sa sobrang malaking na ilang Pilipino lang talaga ang nakaano. So, yung parang akin, ayaw mong bayaran, ibalik mo na. Ano ayaw Hindi mo susuportahan yung mga bata sa itong mga dreams nila sa schooling nila. Kukunin ko na yung akin. Kunin ko na yung para sa kanila. Kumbaga, tinulak mo na ako masyado sa edge. Diba? Parang, akin yan balik mo. Sa mga anak natin yan, balik mo. Gusto ko ibenta yung bahay to upgrade. Ayaw mo ilagay sa pangalan ng mga bata. Gusto mo sa pangalan mo lang kasi unstable ako. Hindi ko makuha yun. Hindi ko maintindihan yun. So, unstable ka? Unstable. Mentally, emotionally, physically. Meron pa na sinasaktan ko yung mga anak ko physically, ganyan. So, ang sakit lang kasi my kids will have to go through. Uupo sila sa witness stand. Sana hindi na umabot sa ganun. Yun lang. Anyway, Claude, naniniwala ka na mahal ka pa rin ng Diyos? Sobra. Kasi, alam mo yung sorry talaga sa mga anak ko kung mapanood nila to. Dumating sa panahon na ayoko na. Kaya lang naisip ko. Ayaw mo na, gusto mo nang tapusin ang buhay? Oo, tama na. Ano naisip mo para mapigilan ka? Biglang pumasok yung mga anak ko, sabay-sabay sa room. Gusto manood ng Netflix. Habang tinitignan ko sila, pumunta ako sa bathroom. Tapos lumuhod ako. Tapos ako, I'm not gonna take away my life, Lord. Pero pag hindi ko na kaya, pwedeng ikunin mo na ako. Kaya lang, ang worry ko, sino mag-aalaga kay Sabatsi? Definitely not si Raymart. Si Kea, malamang kay Gretchen at kay Dada. Kasi mahal na mahal nila si Kea. Doon nga natutulog yun 2 years old pa lang siya noon. Sino ang buntot ko? Yan ang miracle child ko talaga. So, kanino siya mapupunta? So, huwag mo nang isipin yun. Mula noon, hindi na. Dapat hindi ikaw na. Pinakamalakas. Kasi wala sila mapupunta. At saka gusto ko lumaki sila na makita na strong yung nanay nila. Hindi dapat pala mag-give up. And also, na-realize ko, Oj, na napaka-selfish ko naman. Kasi ang daming Claudinians, ang daming nagmamahal sa akin. Pati pamilya ko, hindi man kami magkasundo, alam ko may pagmamahal. Kaya masakit, ay mahal nila ako. Parang ang selfish ko lang kasi kung ginawa ko yun, kung tatapusin ko yung buhay ko, yung iba araw-araw lumalaban para mabuhay. Oo. Yung may mga cancer, mga Tapos ikaw, binibigyan ka, you're healthy, you eat well, alam mo, you live well. I'm not as rich as I was before, pero nasa international school yung mga anak ko, okay sila. Ano pa? Wala na. Ngayon, nalaban na ulit ako after how many years for my children. At sana yun ang maunawaan ng tao kung bakit kailangan kong gawin yung VAUSI ulit. Thank you, Claudine. Thank you, Otch. Kasi hindi ko makakalimutan tong part na to. Kasi nga, at tagal ko naman gumagawa ng book. Pero hindi ko makakalimutan din itong part na to na andito ka, pag-close ko na isang chapter. Isa sa pinaka-importanting chapter ng buhay ko. At sa pag-start ko ng bagong chapter.
Thank you for your time. And sa mga listeners mo at sa mga fans mo na sobrang mahal na mahal ka. Kasi nagtiwala sila sa'yo. At gano'n din ako nagtitiwala sa'yo. Thank you, Claudine. Thank you so much. Maraming salamat sa tiwala. Sobra. Babangon ka pa. Pagod tayo.